Umani ng matitinding reaksyon mula sa mga beauty queen, pageant title holders, at iba pang personalidad sa pageant industry ang kontrobersyal na Hafiz remarks na iniuugnay kina Brandon Espiritu at Jether Palomo. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng mga pageant personalities sa kontrobersyal na Hafiz remarks nina Brandon Espiritu at Jether Palomo. Kirk Bondad. Ipinahayag ni Mr. International 2025 ang kanyang saloobin matapos ang kontrobersya sa mga pahayag ng mga kaibigan. Ibinahagi ni Kirk na lumipat siya mula Germany papuntang Pilipinas upang mahanap ang kanyang pagkakakilanlan, isang desisyong itinuturing niyang mahirap ngunit mahalaga. Ayon sa kanya, nauunawaan niya ang pagiging sensitibo ng usapin sa identity at kultura, at hindi siya sang-ayon sa naging pahayag ng kanyang mga kaibigan. Gayunman, naniniwala siya na hindi dapat hinuhusgahan ang isang tao batay sa iisang insidente lamang, at mas mainam ang pag-unawa kaysa agad na parusa. Proud si Kirk na maging Pilipino at nagpapasalamat sa Pilipinas sa ibinigay nitong pakiramdam ng belonging, layunin at makabuluhang karanasan. Stacey Gabriel. Direktang tinawag ni Miss Universe Philippines 2024 first runner-up ang ganitong uri ng pananaw. At iginiit na kung ang isang tao ay magre-representa sa Pilipinas, dapat ay buong pagtanggap ang ipinapakita sa Filipino heritage. Binigyang diin ni Stacey na ang terminong Hafiz ay hindi lamang simpleng salita, kundi maaaring may negatibong epekto dahil ito ay nakikita niyang may tendensiyang maghiwalay o mag-segregate ng mga tao batay sa lahi o pinagmulan. Para sa kanya, ang ganitong uri ng label ay nakakasira at hindi dapat pinapalaganap sa usapin ng identity at representasyon. Michael Cinco. Mariing pinuna ng globally renowned Dubai-based Filipino fashion designer ang ilang pageant personalities na umano'y nagpapakita ng pagiging superior sa usapin ng lahi at ancestry. At iginiit na hindi ito makatarungan lalo na kung ang ilan ay dumadayo lamang sa Pilipinas para magtayo ng karera at social media following. Tinawag din ni Michael ang ganitong asal na arrogant at ungrateful at sinabi niyang nararapat itong kondenahin. Enzo Bonoan. Sinabi ni Mr. Cosmo Philippines 2026 na labis siyang nadismaya sa mga kontrobersyal na komento at iginiit na ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa dugo, itsura o pananalita. Binigyang diin ni Enzo na lahat, local OFW o may halong lahi, ay tunay na Pilipino dahil sa mayaman at halo-halong kultura. Nilinaw rin niya na nananatili siyang kaibigan ni Jether at Brandon, ngunit hindi niya kinukonsinti ang kanilang pahayag at umaasa siyang matututo sila mula rito. Jessie Ginto. Ayon kay Mr. Grand International 2023 runner-up, unfair at foul ang ganitong pananaw dahil hindi dapat minamaliit ang mga purong Pilipino sa international representation. Iginiit ni Jessie na ang tagumpay sa pageantry ay hindi nakabatay sa lahi kundi sa talento, karakter at puso sa pagre-representa ng bansa. Binigyang diin din niya na dapat iwasan ang mga komparasyon na nagdudulot ng paghahati at sa halip ay suportahan ang lahat ng Pilipinong kumakatawan sa bansa, anuman ang pinagmulan. Michelle D. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa pagsasabing proud Pinoy and forever grateful, kalakip ang watawat ng Pilipinas, ang iniwan ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Kenneth Marcelino. Ayon kay Mr. Cosmopolitan PH 2025, hindi ang pagkakaroon ng halong lahi ang susi sa tagumpay, kundi kung paano ginagamit ang mga oportunidad na ibinibigay. Binigyang diin ni Kenneth na ang Pilipinas ay para sa lahat at ang talento, sipag at determinasyon ay hindi nakabatay sa dugo o pinagmulan. Ipinagmamalaki niyang katawanin ang bansa hindi bilang half o full, kundi bilang isang Pilipinong nagmamahal at proud sa Pilipinas. Krishna Marie Gravidas. Nagbigay rin ng makahulugang mensahe si Miss World Philippines 2025 kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki bilang isang Ilocano-Bisaya, pure-blooded Filipina. Ayon kay Krishna, ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang pinagmulan, pamana at higit sa lahat ng nagkakaisang pagmamahal at suporta ng sambayanang Pilipino. Binigyang diin din niya na anumang pagsubok ang harapin ng bansa, mananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino. RJ De Vera. Bilang isang full-blooded Filipino sa international pageant stage, sinabi ni Man Hot Star International 2023 na hindi siya sang-ayon sa pahayag na walang pag-asa ang Pilipinas sa pageantry kung wala ang mga Hafiz. Binigyang diin ni RJ
na ang tagumpay sa pageants ay hindi nakabatay sa lahi kundi sa sipag, talino, paghahanda, kumpiyansa at husay sa pagre-representa ng bansa. Ipinahayag din niya ang suporta sa lahat ng Pilipinong kandidato, ngunit iginiit na hindi dapat mabawasan ang halaga ng mga tagumpay ng full-blooded Filipinos sa international stage. Eliana Marie Aduana. Ayon kay Miss Universe PH 2025, first runner-up, bilang isang proud full-blooded Filipina, nalungkot at nadismaya siya sa mga naging pahayag. Binigyang diin ni Eliana na ang Pilipinas ay isang matatag at magandang bansa dahil sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap, nangangarap at nagtatrabaho para sa ikabubuti ng bayan. Para sa kanya, ang pagiging Pilipino ay dapat ipagdiwang at ipagmalaki, lalo na ng mga kumakatawan sa bansa bilang Mr. or Miss Philippines. Gazini Ganados. Sinabi naman ni Miss Grand International All-Stars Top 5 na walang sinuman ang may karapatang magdikta kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino, maging half-human o full-blooded Filipino. Binigyang diin ni Gazini na ang pagmamahal sa bansa ay hindi nasusukat sa dugo o lahi, kundi sa pagmamalaki, respeto at paglilingkod sa Pilipinas. Oliver Eugen Kretz. Si Oliver na unang Philippine representative na nanalong Man of the World kamakailan ay tutol din sa naging pahayag ng mga kapwa niya male pageant title holders. Para sa kanya na isang half Pinoy at half German, masaya siyang i-represent ang Pilipinas sa international pageant.